Ngayong Huwebes ng umaga, silipin natin kung may pagbabago pa rin po sa ating panahon at kung ano ang ating aasahan sa mga susunod na araw pa-weekend na, Mama. Feel ko meron, pero itanong na lang natin yan sa ating resident meteorologist, Tito Alvin, na laging may panahon para sa'yo. Good morning kapatid at good morning Mama Dims at Mami Chiki. Ulat panahon na po tayo ngayong araw ng Huwebes. Ako Mami Chiki at Mami Dims, iinit na po ang ating panahon dahil sa patuloy na paghina at ang pag-atras nito pong ating amihan o Northeast Monsoon. Sa ngayon, ito po ay umabot na lamang o nakaka-apekto dito sa Northern Luzon at Extreme Northern Luzon. Ito pong Visayas at Mindanao, apektado na po yan ng easterlies na kung saan yan po ang nagdadala ng mas malinsangang panahon dyan po sa lugar na yan. Ito pong ating amihan ay patuloy pang aatras at maaaring sa darating na weekend ang buong bansa na po ang maapektuhan itong ating easterlies at magpapatuloy na po yan sa susunod na linggo. Kung saan yan nga po ang magdadala pa ng mas mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Wala na po tayong inaasahang malawakang bugso pa o surge ng amihan hanggang pumasok na po ang panahon ng tag-init. Kaya sala po natin ang mas patinding init ng panahon, lalong-lalo na sa susunod na linggo. Paghandaan po natin yan mga kapatid. Sa ngayon, may kainitan na po sa malaking bahagi ng Visayas, magiging maganda po. Dito po sa areas ng Mindanao, may kainitan na po, magiging maganda po ang sikat ng araw at malinsangan po sa tanghali. At kung may mga pagulan tayo, ito po yung mga isolated lamang o mga pulo-pulong pagulan at thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. Particularly, mas mataas pong chance niyan dito sa eastern section ng Mindanao. Ang malaking bahagi naman ng Visayas, kasama na po dyan ang Mimaropa, maliwalas din po ang ating panahon. Medyo mainit at malinsangan na rin po dahil sa ating easterlies, maliban lang sa mga pagulan or yung ating mga pulo-pulong pagulan or thunderstorms na nangyayari nga tuwing hapon at gabi. Again, mas mataas po ang chance niyan dahil sa ating easterlies dito po sa eastern section ng Visayas. Dito naman sa Luzon, nagpapatuloy po ang epekto ng amihan pero nandito na lamang po yan sa northern portion ng Luzon at extreme northern Luzon. Meron pa rin tayong mga posibleng pagulan dito po sa ilang bahagi ng Aurora, Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela, maging dito sa Cagayan, dulot ng ating amihan at meron din tayong mga mahihinang pagulan sa mga kabundukan ng Cordillera. Kasama na po dyan ang Baguio City. Pero ito pong western section ng Luzon, mananatili pong medyo mababa ang ating tsansa ng pagulan. May kainitan po sa tanghali dahil medyo manipis po yung ating kaulapan. Pero pagsapit ng hapon, medyo mahangin naman po tayo at nagiging maulap ang panahon natin at meron tayong mga posibleng isolated lamang o yung mga pagulang hindi naman masyadong nagtatagal. Pero sa pangkalahatan, maliwalas po ang panahon natin sa malaking bahagi na po yan ng Luzon. Kasama na po dyan ang Metro Manila. Magpapatuloy po ang magandang panahon natin dito sa Metro Manila. Magiging maganda rin po ang sikat ng araw sa mga papasok sa trabaho at opisina. Ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong dahil medyo may kainitan na po sa tanghali. At pagsapit ng hapon, medyo mababa rin po yung ating tsansa ng pagulan. Maulap po ang panahon natin pero possible din po yung ating mga dagdiang may hinang pagulan. Mga kapatid, bangon na po tayo. Malapit na po sumikat ang ating araw, 6:01 ng umaga. At muli po yung lulubog mamayang 6:07 ng hapon. At yan po muna ang latest sa ating lagyan ng panahon. Ngayong Huwebes ng umaga, muli ako po ang inyong weather Tito Alvin. Laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Tito Alvin Pura po na laging may panahon para sa iyo. Umaraw man o umulan, dapat laging handa. Kaya para maging updated sa pinaka-latest weather updates, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.